Mangyaring mag-subscribe at mag-iwan ng komento matapos basahin ang kwento upang masuportahan ang mas marami pang nakaka-inspire na kwentong Pilipino. Isang tahimik na probinsya ang kinamulatan ni Althea, isang dalagang lumaki sa luho dahil sa negosyo ng kanyang mga magulang. Para sa kanila, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa reputasyon at magandang imahe sa lipunan. Kaya nang makilala nila si Elias, isang simpleng lalaki na nakatira sa gilid ng bukirin, agad nilang itinulak si Althea na pakasalan ito para di umano iayusin ang ilang isyong pinansyal at koneksyon sa lupaing minana ni Elias. Para kay Althea, malaking insulto iyon. Bakit siya ipapakasal sa isang lalaking halos walang pag-aari, walang pera, at nakasuot lang palagi ng lumang kamisa? Ngunit dahil sa matinding pamimilit ng pamilya, pumayag siya, kahit ang puso niya ay puno ng disgusto at sama ng loob. Sa kauna-unahang gabing magkasama sila bilang mag-asawa, hindi nagsalita si Althea. Iniiwasan niya ang bawat tingin ni Elias. Ngunit sa kabila ng malamig niyang pagtrato, nanatiling magalang ang lalaki. Tahimik lamang itong nagluluto, nag-aayos ng bahay, at nag-aabot ng pagkain sa kanya tuwing umaga, na para bang walang galit na sinasalo mula sa babaeng pinakasalan niya ng walang kasiguruhan. Isang araw, biglang nagkasakit si Althea. Mataas ang lagnat at halos hindi makabangon. Walang pag-aatubili, inalagaan siya ni Elias, binantayan buong gabi, pinainom ng gamot, at inihanda ang mga pagkaing paborito niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang tunay na malasakit na hindi niya kailanman naranasan sa mga taong mayaman sa paligid niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang tingin niya kay Elias. Napagtanto niyang ang pagiging di mahirap nito ay hindi kawalan, kundi patunay na hindi kailangan ng yaman ang isang mabuting puso. At doon nagsimulang mabuo ang pagtingin niya. Ngunit isang gabi, nagulat si Althea nang may dumating na konvoy ng itim na sasakyan sa kanilang maliit na bahay. Bumaba ang mga bantay na nakauniporme at agad yumuko kay Elias. Nagulat siya nang makita ang lalaking kinakasama, hindi na mukhang payak. Siya'y matikas, seryoso, at may otoridad na parang hindi niya kailanman nakita noon. Lumapit ang pinuno ng mga bantay at nagsalita, "Your Highness, handa na po ang palasyo. Matagal na po kayong hinihintay ng kaharian." Nanlamig si Althea. Tumingin kay Elias, o dapat palang tawaging Prince Elias, ang nagtatagong tagapagmana ng isang maliit, ngunit makapangyarihang kaharian. Hindi ito makatingin sa kanya sa una, tila nag-aalangan. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. "Hindi ko sinabi, hindi dahil wala akong tiwala, kundi dahil gusto kong may taong tatanggap sa akin nang hindi dahil sa titulo ko." Lumapit si Althea, nanginginig ang boses. "Pinakasalan kita dahil akala ko wala akong pagpipilian pero minahal kita dahil nakita ko kung sino ka talaga." Ngumiti si Elias, at sa unang pagkakataon, sabay nilang pinili ang isa't isa, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pag-ibig na nabuo sa pagitan nila ng walang halong pagkukunwari. At nang dinala si Althea sa palasyo, hindi bilang bisita kundi bilang asawa ng tagapagmana, mas lalo niyang napatunayan na minsan, ang pinakamagandang kwento ay nagsisimula sa pinakamababang inaasahan at nagtatapos sa pinakamataas na karangalan. Sa pagpasok nila sa palasyo, sinalubong sila ng mga tagapaglingkod at opisyal na agad yumuko. Halos hindi makagalaw si Althea. Ang mga dingding ay palamuting ginto, ang sahig ay makintab na marmol, at bawat sulok ay may mga larawang nagpapakita ng mahabang linya ng mga pinuno. Para siyang napadpad sa ibang mundo, isang mundong hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi siya. Lumapit si Elias at marahang hinawakan ang kanyang kamay, para bang pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. "Althea, ayokong matakot ka rito. Gusto kong malaman mo na kung pipiliin mo, maaari kang bumalik sa dati mong buhay. Hindi kita pipilitin maging bahagi ng mundo ko." Nag-angat ng tingin si Althea. "Elias, hindi ako nanatili sa'yo dahil sa nakikita ko ngayon. Nanatili ako dahil sa kabutihan mong ipinakita, kahit wala kang ipinagmamalaki noon. Hindi ako aalis." May kakaibang gaan ang naramdaman ni Elias, isang kaginhawaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kinailangan nilang humarap sa matandang hari, ama ni Elias, na kilala sa kanyang pagiging mahigpit at walang sinasanto pagdating sa tradisyon. Pagpasok nila sa trono hall, nanlamig si Althea. Ang hari, may malamig na titig at mabigat na presensya, ay tumingin direkta sa kanya bago tumingin kay Elias.
Ito ba ang babaeng pinili mong pakasalan nang hindi mo ipinapaalam sa amin? Tumango si Elias, matatag ngunit magalang. Ama, mahal ko siya. Tahimik ang buong silid. Huminga ng malalim ang hari at lumapit sa kanila. Lumingon ito kay Althea at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, para bang sinusukat ang buong pagkatao niya. Wala siyang nagawa kundi humawak ng mas mahigpit sa kamay ni Elias. Matapos ang mahabang katahimikan, binitiwan ng hari ang mga salitang hindi niya inaasahan. Kung kaya mong mahalin ang anak ko nang hindi mo alam kung sino siya, at hindi dahil sa korona, ikaw ang unang babaeng hindi ko tututulan. Halos bumagsak ang balikat ni Althea sa sobrang ginhawa. Napangiti si Elias, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang ama nitong ngumiti rin. Ngunit hindi pa iyon ang tunay na pagsubok. Kinailangan ni Althea matutunan ang buhay sa palasyo, mga tradisyon, asal kaharian, at mga tungkuling hindi niya kailanman pinangarap. May ilang miyembro ng konseho na ayaw sa kanya, may mga dukesa na tahasang minamaliit siya, at may mga balitang kumalat na isa lamang siyang pikaraniwang babae na walang pinagmulan. Sa bawat masasakit na salitang iyon, si Elias ang laging nasa tabi niya. Hindi kita dinala rito para pagdudahan ang sarili mo, sabi niya. Dinala kita dahil ikaw ang pinili ng puso ko. Unti-unti, napahanga ni Althea ang mga tao sa palasyo, sa kababaang loob, sa pagnanais niyang matuto, at sa paraan niyang pakitunguhan ang mga tagapaglingkod na tila kaibigan. Hindi nagtagal, napalapit siya sa kanila dahil nakikita nila ang isang prinsesang may tunay na malasakit. Isang gabi, habang magkasama sina Althea at Elias sa balkonahe ng palasyo, nakatanaw sa malawak na hardin na nililiwanagan ng buwan, nagsalita si Elias sa pinakamasinsing tono. Althea, noong una kitang makita, akala ko hindi mo ako makikita bilang ako. Pero nang binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka, ipinakita mo na hindi titulo ang sukatan ng halaga ng isang tao. Hinawakan ni Althea ang mukha niya. Elias, kung may natutunan ako sa lahat ng ito, iyon ay ang pag-ibig ang tunay na korona ng isang tao. Ikaw ang nagturo niyan sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi kailangan ng palasyo, titulo o karangalan. Isang halik na pinagtibay ng pag-ibig na nagsimula sa hindi pagkakaunawaan, sa isang kasal na pinilit, at sa isang katotohanang nagbago ng kanilang tadhana. At mula noon, kilala si Althea sa kaharian hindi bilang babaeng pinilit ikasal, kundi bilang babaeng minahal at pinili ng isang prinsipe, at minahal din siya ng buong bayan dahil sa kabutihan at tapang ng kanyang puso. Ngunit hindi naglaon ay nagsimulang pumasok ang balitang may nagbabalak pabagsakin ang kaharian. Mga grupong hindi sang-ayon sa pag-angat ni Althea, mga taong naniniwalang ang isang babaeng walang dugong maharlika ay hindi dapat nakatayo sa tabi ng tagapagmana ng trono. Tahimik ang mga banta sa simula, mga bulong-bulungan, mga matang nakamasid sa bawat kilos niya, mga paanyayang maihalong pangungutya. Isang gabi, habang naglalakad si Althea sa hardin, kasama ang isang tagapaglingkod, narinig niya ang dalawang konsehal na nag-uusap sa lilim ng isang lumang puno, hindi nila alam na nariyan siya. Hindi siya nababagay sa trono. Gagawa tayo ng paraan, bulong ng isa. Kapag hindi siya umalis bago ang koronasyon ni Elias, sisiguraduhin nating wala na siyang lugar dito, sagot ng isa pa. Nanigas si Althea. Humigpit ang dibdib niya at para bang nawala ang hangin sa paligid. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang harapin sila, pero alam niyang hindi ito ang tamang panahon. Umuwi siyang tahimik, pinipigilan ang pag-iyak. Pagdating sa kanilang silid, nakita niya si Elias na may ngiting laging nakakapawi ng pagod. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya ngumiti pabalik. Napansin iyon ni Elias. Althea, may nangyari ba? Tanong niya, lumalapit. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa palasyo, nag-atubili siya. Elias, may mga taong ayaw sa akin rito. Hindi sila titigil. Hinawakan ni Elias ang kanyang mga balikat, pinapakalma ang nanginginig niyang hininga. May hindi ka pa sinasabi. At doon niya ibinunyag ang narinig niyang usapan. Sa halip na galit ang lumitaw sa mga mata ni Elias, lungkot ang nakita niya. Para bang matagal na nitong alam na may mga nagtatangkang sumira sa kanila, ngunit umaasang hindi na maririnig ni Althea ang mga iyon. Althea, mahina niyang sabi, hindi mo kasalanan na may mga taong takot sa pagbabago. Pero hindi kita iiwan sa laban na to. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Mula nang malaman ang banta, naging mas mahigpit ang bantay kay Althea. Hindi siya makalabas ng walang kasama.
Maging ang mga tagapaglingkod ay tila mas kinakabahan kaysa dati. Sa bawat sulok ay may anino ng pagdududa. Isang hapon, habang nag-iisa siyang nagbabasa sa loob ng lumang aklatan, biglang may pumasok na isang binata, hindi miyembro ng palasyo, hindi tanod, kundi isang taong mukha niyang hindi pa nakikita. May hawak itong papel at halatang nagmamadali. Prinsesa Althea, bulong nito, hindi ka ligtas dito. May mas malala silang plano kaysa sa iniisip mo. At hindi ikaw ang tunay na target. Tumigil ang mundo niya sa mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halos hindi marinig ang sariling boses. Lumapit ang binata, nanginginig ang kamay at iniabot ang papel. Ang pakay nila ay si Prince Elias. At gagamitin kanila para mapasuko siya. Napatigil si Althea, para bang biglang lumalim ang gabi sa paligid niya. Ang papel ay may nakasulat na pangalan, lugar, at petsa, isang patibong na hindi niya alam kung paano haharangin. At sa sandaling iyon, isang bagay ang tumimo sa puso niya, hindi siya maaaring manatiling tahimik. Hindi niya maaaring hayaan na masaktan ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtiwala at nagpakita ng kabutihan sa kanya mula sa simula. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kadelikado, kailangan niyang kumilos. At sa unang pagkakataon simula nang pumasok siya sa palasyo, si Althea ang nagpasya, hindi bilang isang takot na asawa, kundi bilang babaeng handang protektahan ang lalaking pinakamahalaga sa kanyang puso. Gusto mo bang ipagpatuloy ko kung paano niya haharapin ang panganib, kung paano niya ililigtas si Elias, o kung may malaking pagtataksil na magbubunyag ng mas malalim na lihim sa palasyo? Chatip said. Hindi na nag-aksaya ng oras si Althea. Hawak ang papel, tumakbo siya palabas ng aklatan at diretso sa silid ni Elias. Ngunit pagdating niya roon, hindi niya ito nadatnan. Tanging bukas na bintana ang bumungad sa kanya at malamig na hangin na tila may dalang masamang balita. Nagpabalik-balik si Althea sa loob, hinahanap kung may iniwang palatandaan. Nang makita niya ang isang nakalapag na medalya sa mesa, ang medalya ni Elias na hindi nito kailanman inaalis, lalo siyang kinabahan. May kumatok. Pumasok si General Calmero, ang pinuno ng Royal Guards. Prinsesa, nakita ko kayong nagmamadali. May kailangan ba kayo? Tinitigan niya ang general at pinili niyang magsabi ng totoo. Hindi ligtas si Elias. May plano sila laban sa kanya. At may dokumentong nagpapatunay. Agad nagdilim ang mukha ng general. May ideya ba kayo kung nasaan siya ngayon? Tumingin si Althea sa papel. May nakasulat na lugar sa gilid, lumang tore sa Hilagang Bayan, ngayong gabi. Doon, sagot niya. Kailangan nating pumunta. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, may narinig silang sigaw mula sa malayo, malakas, biglaan, at puno ng pagkagulo. Napahinto si Althea. Sumunod ang tunog ng pagtakbo ng maraming paa at ang bigat ng mga metal na sandata. Ngayon na sila kumikilos, sabi ng general. Prinsesa, manatili kayo dito. Hindi, mariing sagot ni Althea. Hindi ako mananatili habang nasa panganib ang asawa ko. Hindi na siya pinilit ng general. Sakay ng kabayong may tatak ng maharlika, nagtungo sila sa hilagang bahagi ng kaharian. Sumama ang 6 na piling kawal, ngunit si Althea ang nanguna, hawak ang papel na parang gabay sa dilim. Habang papalapit sila sa lumang tor, mas lumalakas ang kaba sa dibdib niya, tila may malamig na kamay na humahawak sa puso niya. Pagdating nila, tahimik ang paligid. Walang bantay, walang ilaw, walang buhay. Para itong gusaling hinihintay ang pagbagsak. Elias, tawag ni Althea, halos pabulong ngunit puno ng takot. Walang sagot. Pumasok sila sa loob ng tor. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay tila ba nagkukubli ng isang lihim. Umakyat sila hanggang sa pinakamataas na palapag. Doon, sa gitna ng lumang silid, may nakataling lalaki sa upuan, nakapiring, may sugat sa braso, at mahina ang paghinga. Lumapit si Althea at tinanggal ang piring. Si Elias iyon. Althea, mahina niyang bulong. Hindi mo dapat sinundan. Hindi kita pababayaan, sagot niya, nangingilid ang luha habang pinuputol ang tali gamit ang maliit na kutsilyong ibinigay ng general. Hindi ko hahayaang mawala ka. Ngunit bago pa nila mabitawan ang huling tali, biglang may pumutok na malakas. Pumasok ang 3 armadong lalaking nakaitim na balabal. Isa sa kanila ang konsehal na narinig ni Althea noong gabing nag-uusap sa hardin.
Ang tingin nito ay malamig, puno ng galit at inggit. Hindi kayo makakaalis, sabi nito. Hindi kami papayag na isang babae na tulad mo ang magdiktang maging reyna. Humakbang si Althea, pumagit na kay Elias at sa mga kalaban kahit nanginginig ang mga tuhod niya. Kung ako ang gusto nyo, ako ang kunin ninyo, sabi niya. Basta't pakawalan ninyo siya. Umiling ang konsehal. Hindi ikaw ang gusto naming mawala. Siya. Nagtaas ng sandata ang isa pang lalaki. Ngunit bago pa ito makarapit, biglang gumalaw si Elias. Kahit sugatan at mahina, itinulak niya si Althea palayo, sabay siyang humarang sa unang tama ng kalaban. Nag-echo ang tunog ng metal sa loob ng tor. Nagkagulo ang mga kawal at nagsimula ang matinding sagupaan. Nangilid ang luha ni Althea habang hinahawakan ang braso ni Elias. Huwag mo akong iiwan, bulong niya. Ngumiti si Elias, pagod ngunit matatag. Hindi kita iiwan. Hindi pa tapos ang laban natin. At doon niya nalaman na hindi sapat ang pag-ibig para protektahan ang kaharian. Kailangan niya ring matutong lumaban. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, tumayo si Althea na parang isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang hangin. At sa unang pagkakataon, hinarap niya ang mga taong gustong sumira sa kanya, hindi bilang prinsesa, kundi bilang babaeng hindi kayang pagalawin ng takot. Nagliyab ang determinasyon sa mga mata ni Althea. Habang abala ang mga kawal sa pakikipagbakbakan, napatunayan niyang hindi na siya ang dating prinsesang umaasa sa iba para iligtas siya. Kinuha niya ang espada ng isang nalugmok na kalaban, ramdam ang bigat nito, ngunit hindi siya nag-atubili. Althea, huwag, sigaw ni Elias, pero huli na. Humakbang siya sa gitna ng kaguluhan. Eksakto namang tumigil ang konsehal at tinitigan siya, tila nagugulat ngunit hindi natitinag. Ano nang balak mo gawin, prinsesa? Hindi ka marunong lumaban. Maaring hindi ako sanay, sagot ni Althea, pero hindi ko hahayaang ikaw ang magpasya sa kapalaran ng kaharian ko at ng asawa ko. Mabilis ang unang umatake, isa sa mga tauhan ng konsehal. Umatras si Althea, muntik nang madapa, ngunit naharang niya ang unang hampas ng espada. Kumalabog ang bisig niya sa lakas ng impact, ngunit hindi niya ito binitawan. Sa ikalawang atake ng kalaban, nakatagpo siya ng agwat at sinipa ito sa tuhod. Natumba ang lalaki at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na kaya niyang lumaban para sa sarili niya. Napatingin ang konsehal, halatang nag-init ang ulo. Isang prinsesang marunong sumipa. Nakakababa ng dignidad. Mas mababa ang pagtataksil, tugon niya. Bigla siyang sumugod ang konsehal, mabilis at sanay sa espada. Halos hindi niya masundan ang galaw nito. Sa huling sandali, na parang siya ni General Calmero, na sumalpok sa konsehal at napaatras ito. Prinsesa, sabi ng general, ilabas ninyo si Elias. Kami na ang bahala rito. Pero umiling si Althea. Hindi. Hindi ako aalis nang hindi ko nalalabanan ang dahilan ng gulo. Nakatayo si Elias sa likuran niya, nakapulupot ang isang braso sa sugat ngunit matatag. Wala kang kailangang patunayan, Althea. Tumingin siya sa asawa at marahan ngunit matapang ang sagot niya, meron. Kailangan kong patunayan sa sarili ko. Nagpatuloy ang laban. Muli siyang hinarap ng konsehal na ngayon ay mas marahas ang bawat galaw. Tinamaan si Althea sa balikat, napaluhod siya sa kirot, pero bago pa mahampas muli, humarang si Elias kahit sugatan. Ngunit biglang narinig nila ang isang pamilyar na boses mula sa hagdan pababa ng tor. Hindi dapat kayo nandito. Lahat ay natigilan. Ang hari. Ama ni Althea. Kasama ang 10 Royal Guards. Pumasok ito sa silid na parang bagyong tahimik pero nakakatakot. Ang konsehal ay biglang nanlumo, halatang hindi inaasahan ang pagdating ng hari. Mahabang panahon ka ng pinagkakatiwalaan, Miro, malamig na sabi ng hari. At yan pala ang kapalit? Hindi sumagot ang konsehal. Ngunit nang subukan niyang tumakas, agad siyang binalibag ng mga bantay at tuluyang inaresto kasama ng iba pa niyang kasabwat. Lumapit ang hari kina Althea at Elias, kita sa mukha nito ang pag-aalala na pilit tinatakpan ng pagiging matatag. Anak, sugatan ka. Ngumiti si Althea kahit hinihingal. Kaya ko po, ama. Tumingin ang hari kay Elias. At ikaw, Crown Prince, muntik nang mahuli ka dahil sa kasinungalingang itinago ng inimong tumulong sa kaharian. Umiling si Elias, nahihiyang tumingin.
Ako ang dapat humingi ng tawad, mahal na hari. Hindi ko sinabi agad ang totoo. Huwag kang humingi ng tawad, sabi ni Althea, mahina ngunit totoo. Kung hindi dahil sa pagtatago mo, hindi ko malalaman kung ano nang kaya kong gawin para sa iyo. Tumingin ang hari sa kanila, sa kabahagyang ngumiti, isang bihirang ngiti na puno ng pag-unawa. Mukhang tama ang pagpili ko sa inyo. Habang ibinababa sila mula sa tour, hawak ni Elias ang kamay ni Althea, mahigpit ngunit malambot. Akala ko mawawala ka, bulong ni Elias. Kahit sugatan ako, hindi ako aalis, sagot ni Althea. Hanggat hawak mo ang kamay ko, lalaban ako. Ngunit habang lumalayo sila sa tour, may tumatak sa isip ni Althea, isang tanong na hindi pa nasasagot. Kung ang konsehal ang isa sa mga traidor, sino ang tunay na utak ng lahat? At bakit si Elias ang gustong mawala nila higit kanino man? Chatip said. Habang pababa sila ng tour, hindi maalis ni Althea ang bigat sa dibdib. Tahimik ang lahat, tila bawat hakbang ay may kasamang pangambang hindi nila sinasabi. Ramdam niya na hindi pa tapos ang panganib, na may mas malaking puwersang gumagalaw sa likod ng pagtataksil ng konsehal. Pagdating sa bulwagan, inasikaso agad ng mga manggagamot ang mga sugat nila. Pinadudugo pa ang balikat ni Althea pero tiniis niya. Si Elias naman ay pinipilit pang tumayo kahit kailangan na niyang pahingahin. Hindi mo kailangang magpakatatag sa harap ng lahat, sabi niya kay Elias habang nililinis ang sugat nito sa tagiliran. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan, sagot ng prinsipe. Kung may mangyari pa sa'yo dahil sa gulong to. Pinuto ni Althea ang salita niya. Elias, kaya ko. At kaya natin. Pero bago pa sila makapagpatuloy, dumating ang hari, mabigat ang ekspresyon. Sumunod ang isang general na hindi nila kilala, nakadamit kaharian ng ibang lupain, mukhang mandirigmang sa naisadigmaan. Ano po ito, ama? Tanong ni Althea. Umupo ang hari, halatang pagod. May kailangan kayong malaman. Hindi simpleng pagtataksil ang nangyari. Napatingin si Elias, halatang naghahanda sa masamang balita. Ang konsehal ay nakikipag-ugnayan sa kaharian ng Aldur, pahayag ng hari. At ayon sa impormasyong nakuha namin, hindi ikaw, Althea, ang totoong target nila. Si Elias. Nagtama ang tingin nila Althea at Elias. Parehong hindi makapagsalita. Bakit ako? Bulong ni Elias. Ang general mula sa ibang kaharian ang sumagot, malamig ang boses. Dahil ikaw ang susunod na tagapagmana ng trono ng Ilurian. At may isang taong gustong hindi ka umabot sa koronasyon. Ang Ilurian, gulat na sagot ni Althea. Iyon ang kahariang sinasabi nila ang pinakamalakas sa Hilaga. Tumango ang general. At ikaw, Elias, ay hindi lamang crown prince. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng sinaunang linya ng trono na matagal nang gustong agawin ng iba. Napahawak si Althea sa mga labi niya, hindi alam kung matatakot o magtatanong pa. Kung ganoon, bulong niya, ang pagpapakasal sa kanya hindi lang pala tungkulin. Delikado pala talaga. Tumingin ang lahat kay Elias, na ngayon nanlalamig ang mga kamay. Sinubukan nila akong dukutin sa Ilurian noon, sabi niya, mahina. Akala ko tapos na yon pero hanggang dito ako sinusundan pala. Lumapit ang hari kay Elias. Anak. Pero ang prinsipe ay umiling. Kung alam ko lang hindi ko sana idinawit si Althea sa panganib na to. Lumapit si Althea sa kanya at hinawakan ang mukha nito. Hindi mo ako idinawit. Pinili kong tumayo sa tabi mo. Tahimik ang lahat. Hanggang sa biglang kumalabog ang mga pintuan. Isang kawal ang tumakbo papasok, pawis at hingal. Mahal na hari, sigaw niya. May mga hukbong hindi kilala na paparating. Hindi mula sa atin, hindi mula sa kalaban nating alam natin. Gaano karami, tanong ng general. Isang hukbong hindi mabilang, Ginoo. At may dalang bandila na hindi namin kilala. Napalunok si Althea at biglang bumigat ang hangin sa bulwagan. Hindi na pagtataksil. Hindi na simpleng pag-aagawan sa trono. Isang bagong puwersa ang dumarating. At walang nakakaalam kung kaaway ba ito o mas mabangis na kalaban kaysa sa lahat ng nakaraan. At sa gitna nito, hawak ni Althea ang kamay ni Elias. Haharapin natin ito, bulong niya. Kahit ano pa ang paparating. Magkasama, sagot ni Elias, mas matatag kaysa dati. Pero bago sila makapaghanda, tumunog ang kampana ng kaharian,
ang kampanang ginagamit lamang kung ang panganib ay mas malala kaysa sa digmaan. At doon nila nalaman na ang bagyong darating hindi nila inaasahan. Nagkatinginan ang lahat nang muling tumunog ang kampana, mas mabilis, mas mabigat, at mas nakabibinggi kaysa kanina. Iyon ang hudyat na kahit ang mga mandirigma ng kaharian ay bihirang marinig, isang panganib na hindi pa nila nararanasan kailanman. Agad na kumilos ang mga kawal. Pinaligiran nila ang bulwagan, hinahanda ang mga sandata, habang ang mga tagapayo at general ay nag-uusap ng pabulong, halatang nagpapanik. Lumapit ang hari kina Althea at Elias. Kailangan kayong mailigtas. Kung may bagong hukbong papalapit, kailangan nating manatiling buhay ang tagapagmana ng Ilurian at ang prinsesa ng ating kaharian. Hindi kami tatakas, sagot ni Althea, matatag. Hindi kami iiwan ang mga tao. May tungkulin kayo sa inyong mga trono, sagot ng hari, pero hindi na nagawang tapusin ang sasabihin dahil biglang umuga ang lupa. Parang may dambuhalang kumalampag sa labas. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa pintong kahoy ng bulwagan, na tila gumagalaw ang mga anino mula sa labas. Pumasok ang isang kawal na halos himatayin sa takot. Mahal na hari ang hukbo, hindi tao. Tahimik. Walang makapagsalita. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ng general, halos mautal. Hindi sila sundalo mula sa ibang kaharian. Hindi sila buhay. Ang hukbong mga aninong may hugis tao. Parang usok. Parang nilikha mula sa kadiliman. Napalunok si Elias. Impossible. Iyon ay. Mahika, putol ni Althea, biglang nagliyab ang kutob sa loob niya. Kung ganoon, hindi ito ordinaryong kaaway. May gumagamit ng sinaunang kapangyarihan. Eksaktong sandaling iyon, tila sumabog ang isang bahagi ng pader ng palasyo. Nagsigawan ang mga kawal. Mula sa usok na kumalat, lumitaw ang mga nilalang na parang nililok mula sa itim na liwanag, walang mukha, walang laman, pero may anyo. At ang bawat paghakbang nila ay nagpapadilim sa paligid. Humugot ng espada si Elias, dumudugo pa ang braso, pero handang lumaban. Althea, manatili ka sa likod. Ngunit tumayo si Althea sa tabi niya, hindi sa likod. Hindi ko gagawin yan. Bago sila makapagsimula sa laban, lumapit ang general ng Ilurian. Crown Prince, sabi niya kay Elias, ang mga nilalang na ito kilala ko. Tumalim ang kanyang mukha. Sila ang mga anino ng Arkael. At iisang tao lamang sa buong hilaga ang may kakayahang tumawag sa kanila. Kung ganoon, malamig na tugon ni Elias, nagpapadala na siya ng mensahe. Hindi. Hindi ito mensahe, sagot ng general. Ito ay babala. Nilingon ni Althea ang general. Sino nang gumagawa nito? Sino ang gustong kunin ang trono ng Ilurian? Humigpit ang panga ng general bago sumagot. Ang tiyo ng prinsipe. Si Lord Varion. Napasulyap si Elias, tila may biglang kirot at galit sa kanyang mata. Buhay pa siya. Hindi lamang siya buhay, sagot ng general, kundi mas makapangyarihan kaysa noon. Muling umuga ang lupa. Muling sumalakay ang mga anino. Pumwesto ang mga kawal. Nakatayo sa gitna sina Althea at Elias, magkatabi, hawak ang espada, handang ipagtanggol ang isa't isa at ang kaharian. Darating siya, bulong ni Elias. Kung pinadala niya ang mga anino, malapit na siya. At bago pa makasagot si Althea, isang malamig na hangin ang dumampi sa buong bulwagan, isang tinig na parang boses at alinggaw ang narinig nila mula sa labas ng palasyo, mababa, bastos, at nakakatindig balahibo. Tagapagmana ng Ilurian, lumabas ka. Kunin kita ng buhay o patay, pareho lang sa akin. Kumunot ang noo ni Elias, humigpit ang hawak sa espada. At sa tabi niya, mas umapoy ang paninindigan ni Althea. Hindi nila alam kung paano sila lalaban sa isang kaaway na may kapangyarihang hindi nila naunawaan, pero hindi sila urong. Dahil ang trono, ang kaharian, at ang pag-ibig nila ay ngayon nanganganib. At ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Lumakas ang ihip ng hangin hanggang sa parang nabubuksan ang mismong kalangitan. Nagsitakbuhan ang mga kawal upang harangan ang pasukan ng bulwagan, ngunit unti-unti silang napaatras nang lumitaw ang isang aninong may kataasan na halos umabot sa kisam. Hindi iyon katulad ng mga naunang nilalang, mas malinaw ang anyo, mas malakas ang presensya, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang apoy na kulay pila. Isa lamang itong alagad, bulong ng general.
Kung ganoon ang mga tagapagbantay, malapit na nga talaga ang mismong nagpadala. Nagbukas ang mga kamay ng anino at mailumabas na mga tanikalang gawa sa purong dilim, gumagapang sa sahig tulad ng mga buhay na ahas. Tumakbo ang mga kawal upang umatake, ngunit tinamaan sila ng mga tanikala at ng hina, parang hinihigop ang lakas nila. Hahatakin sana si Althea, ngunit biglang umilaw ang sahig sa ilalim niya, isang bilog na kulay ginto na hindi niya alam kung saan nagmula. Nagulat maging siya. Kahit si Elias ay hindi nakapagsalita. Althea, bulong nito. Bakit may lumalabas na kapangyarihan sa'yo? Hindi ko alam, sagot niya, nanginginig. Wala naman akong. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang bumangga ang isang tanikala sa bilog na liwanag at nabasag iyon na parang salamin. Napatras si Althea sa sobrang lakas ng alinggawngaw at muntik na siyang masapol ng isa pang tanikala. Hinabol siya ni Elias, hinila papalayo. Hindi ako papayag na kunin kanila. Hindi ako ang hinahanap nila, sagot ni Althea, nanginginig pero nakatingin diretso sa mga anino. Ikaw ang target. At kung hindi ko makikilala kung ano tong nangyayari sa akin, paano kita maipagtatanggol? Lumapit ang general, hawak ang sibat na may ukit na lumang runa. Prinsesa, may dugo ka ba mula sa hilaga? Ano nang ibig mong sabihin? Hindi na nakasagot ang general dahil biglang nagliyab ang mga anino sa unahan. Tila may puwersang dumaan at may boses na mas malakas kaysa sa lahat ng narinig nila. Lumalaban kayo pero para saan? Hindi ninyo maunawaan ang kapangyarihang nakalatag sa dugo ng prinsipe o sa dugo ng pinili niyang babae. Pumatay ang katahimikan. Dahan-dahang naghiwalay ang mga anino at nagbigay daan sa isang lalaking papalapit. Nakaitim na balabal, ang buhok ay kulay abo na parang usok, at ang presensya niya ay mabigat na parang mismong gabi. Ang mga mata niya ay tila kumikintab sa dilim. Lord Varion, bulong ng general, halos hindi makagalaw. Tumingin si Elias sa kanya, puno ng galit na hindi na itago. Akala ko patay ka na. Umiti ang lalaki, malupit at malamig. Hindi mo ako ganoon kadaling mawawala, pamangkin. Napaatras si Althea. Pamangkin? Lumapit pa si Varion, nakatuon ang tingin kay Elias. Ikaw ang susunod na hari ng Ilurian. Pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang trono ay nararapat lamang sa akin. Hindi mo kailanman napatunayan na karapat-dapat ka, sagot ni Elias. Karapat-dapat? Hindi iyon nakukuha sa galing. Tumawa si Varion, mahinang halakhak na nakakakilabot. Nakukuha iyon sa kapangyarihan. At magtatagumpay ako dahil may hawak akong kapangyarihang hindi mo pa kayang tumbasan. Itinaas ni Varion ang kamay niya at umaligid sa buong bulwagan ang mga anino. Lahat ay naglista ng armas, handang lumaban pero kakaiba ang presensya nito. Para silang mga sundalong nakatayo sa harap ng isang bangungot na nagkatawang tao. Sumama ka sa akin, Elias, sabi ni Varion. O kukunin ko ang babaeng nasa tabi mo. Biglang nadurog ang takot sa dibdib ni Althea, napalitan ng galit. Huwag kang lalapit sa kanya. Bahagya siyang tinaasan ng tingin ni Varion. Ah! Ang prinsesa! May kakaiba sa dugo mo, mararamdaman ko. Umusad ito palapit. Mukhang hindi ikaw ang simpleng mortal na inaakala nila. Lumakas ang tibok ng puso ni Althea. Parang may kung anong lakas sa loob niya na hindi niya alam kung paano nagising. Althea, huwag kang lalapit, sigaw ni Elias, pero hindi siya nakagalaw dahil hawak siya ng dalawang anino. Humarap si Althea. Kung ako ang kailangan mong harapin, sabi niya, humihigpit ang mga daliri sa hawak na espada, dito mo gawin. Umiti si Varion at sa unang pagkakataon, tila natawa siya ng totoo. Kung ganoon, sabi niya, inaabot ang kamay, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin, prinsesa ng liwanag. At ang buong silid ay biglang nilamon ng liwanag at dilim na nagbanggaan, at doon nagsimula ang unang pag-ugong ng kapalarang hindi pa nila naunawaan. Nagliwanag ang paligid na parang sumabog ang araw mismo sa loob ng bulwagan. Hindi alam ni Althea kung saan nanggaling ang lakas, hindi niya alam kung bakit biglang kumikilos ang liwanag sa paligid niya, pero ramdam niya ang pagdaloy nito sa kanyang mga ugat, mainit, mabigat, at parang matagal nang natutulog. Si Varion naman ay ngumiti, hindi natatakot, kundi tila natuwa pa. Ayan, ngayon ko nakikita ang tunay na lahi mo. Hindi na nakapag-isip si Althea. Kumilos ang katawan niya bago pa ang isip.
Isang alon ng liwanag ang lumabas sa kanyang palad, tumama sa mga anino at parang abo silang nagkadurog-durog. Nagulat ang mga kawal sa nakita. Pati si Elias, kahit nakagapos ng mga anino ay napahinto. Althea, bulong niya, hindi alam kung dapat matakot o humanga. Paano mo nagawa iyon? Hindi masagot ni Althea, nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung kontrolado niya ang kapangyarihan o kusa itong gumagalaw. Hindi pa niya alam, sabi ni Varion, mabagal ang hakbang papalapit, pero kay tagal ko nang hinihintay ang sandaling magising ang kapangyarihan ng tahanang minana mo. Umurong si Althea. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagbukas ang palad ni Varion at lumitaw ang isang simbolo ng sinaunang sigil, isang markang umiikot, kulay itim at pilak, na parang maisariling buhay. Ang lahi ninyo ay isa sa dalawang pinagpala. Ang liwanag at ang lilim. Ikaw bata ay galing sa lahi ng liwanag. Isa sa huling natitirang may ganitong dugo. Nanginig si Althea. Ako. Ngunit wala kang alam, dagdag ni Varion, wala kang pagsasanay. At ang lakas na hindi minamaster ay napakadaling baliin. Sa iglap na iyon, kumawala ang mga aninong nakahawak kay Elias. Tinapon siya nito sa isang haligi. Napasigaw si Althea, ngunit bago pa siya makatakbo, naglabas ng isa pang bulalakaw ng dilim si Varion. Hindi nakahanda si Althea. Tinamaan siya ng alon ng dilim at tumilapon. Kumalabog ang katawan niya sa sahig, nanginginig, halos hindi makahinga. Ang liwanag sa katawan niya ay kumikislap-kislap na parang kandilang naupos. Althea, sigaw ni Elias, pilit bumabangon pero hinaharang ng mga anino. Lumapit si Varion sa prinsesa, marahan, siguradong hindi ito makakilos. Tingnan mo ako, bata, sabi nito. Kapag kinuha kita, mawawala ang huling bantay ng liwanag. At kapag naglaho ka, wala nang makakahadlang sa akin. Itinaas niya ang kamay upang tapusin ang lahat. Pero bago sumapit ang huling sandali, may kumapit sa braso niya. Si Elias. Sugatan, hinihingal, at halos hindi makatayo, pero hawak niya si Varion na parang hindi niya alintana ang sakit. Hindi mo siya hahawakan, sabi ni Elias, gumuguhit ang dugo sa mukha niya. Tumingin si Varion sa kanya at tumawa ng mahina. Kung hindi kita papatayin sa ngayon, mamamatay ka rin dahil sa katapatan mo sa babaeng ito. Ngunit sa halip na matakot, umiti si Elias, isang ngiting maihalong sakit at tapang. Kung mamamatay akong ipinagtatanggol siya. At sa mismong sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang nagliwanag muli ang paligid, hindi mula kay Althea, kundi mula sa mismong kamay ni Elias na humahawak kay Varion. Kumislap ang isang anino ng sigil sa pulso niya, ginto at asul na parang kidlat. Nagulat si Varion at umatras, hindi inaasahan ang lakas na tumulak sa kanya. Hindi na makagalaw si Althea, pero nakikita niyang lumiwanag ang katawan ni Elias, hindi bilis, hindi init, kundi lakas na parang sumasagot sa kapangyarihan niya. Elias, bulong niya. May kapangyarihan ka rin? Tumingin ang general, halos manghina sa pagkagulat. Hindi possible ayon. Ang linya ng trono ng Illyrian ay dapat walang kapangyarihan, neutral sila para maging tagapamagitan ng mga hari. Ngunit narito si Elias. At narinig nila ang mababang bulong ng mga anino na parang natatakot. Tagapagtagpo di. Napakurap si Althea. Ano nang ibig sabihin noon? Tumayo si Elias, huminga ng malalim at tinitigan si Varion. Kung ang dugo ni Althea ay liwanag. Si Elias ay tila may hawak na kapangyarihang nag-ugnay sa dalawang puwersa, isang kapangyarihang hindi pa siya nauunawa ang mabuti. At ngayon pa lang ito nagigising. Hindi ko alam kung ano ako, sabi ni Elias, pero hindi ka makakalapit kay Althea. Bumagsak ang presensya ni Elias sa buong bulwagan, malamig, matibay at hindi matitinag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Varion ang hindi niya inaasahang bagay. Takot. At sa gitna ng tensyon, nagbukas muli ang lupa, lumakas ang hangin, at may bagong puwersang lumalapit, isang kapangyariang mas matanda sa kanila. At doon natanto nila na ang laban nila kay Varion ay simula pa lamang ng digmaang matagal ng nakatadhana. Narinig ni Varion ang pag-ugong mula sa kailaliman, isang tunog na hindi mula sa liwanag o dilim, kundi mula sa pagitan. Lalaking-lalaki ang anyo ng takot sa kanyang mukha, at doon unang nakita ni na Althea at Elias na kahit ang isang makapangyarihang nilalang ay may bagay pa ring kinatatakutan.
Unti-unting umangat ang sahig, at mula sa gitna nito ay lumitaw ang isang lumang bilog na bato na may ukit ng dalawang magkasalungat na simbolo, liwanag at dilim, na pinagdugtong ng isang pangatlong simbolong hugis bituin. Hindi pwede, sigaw ni Varion habang umatras. Hindi pa siya magigising. Hindi pa ngayon. Pero huli na. Ang liwanag mula kay Althea at ang asul na enerhiya mula kay Elias ay kusang nagtagpo sa ibabaw ng lumang bato. Umikot ito ng napakabilis, at sumabog sa hangin ang isang kumikislap na alon ng kapangyarihang wala pang sinuman ang nakakita. Napahawak si Althea kay Elias, habang ang hininga nila ay halos magkahalo. Nagdaan ang alon sa katawan nila, hindi sumakit, kundi nagbigay ng pakiramdam na parabang may bahagi ng pagkatao nila na matagal nang natutulog at ngayon palang nagising. Sa gitna ng puting liwanag, may lumabas na tinig, malalim, payapa, parang hangin sa tuktok ng bundok. Kayo ang tagapagtagpo, ang dalawang dugong magbubuklod sa liwanag at dilim. Ang dalawang puso na magtatapos ng sigalot ng nakaraan. Mumanga si Varion, nanginginig. Hindi maaaring sila. Hindi sila ang pipiliin. Pero nang sumiklab ang liwanag, tinamaan siya ng alon at tumilapon sa kabilang dulo ng bulwagan. Nang bumagsak siya, parang nahigop ang kanyang kapangyarihan, at naglaho ang mga anino na parang usok na tinangay ng hangin. Habang bumabagsak ang alinggaw ng tunog, unti-unting humina ang liwanag. Naramdaman ni Althea na bumalik ang bigat ng kanyang katawan at halos mawalan siya ng balanse, pero sinalo siya ni Elias bago siya tuluyang bumagsak. Tapos na, bulong ni Elias, hingal ngunit nakangiti. Nailigtas ka namin. Hindi, sagot ni Althea. Tinitingnan siya ng may mas malalim na kahulugan. Tapos na dahil magkasama natin itong hinarap. Habang inaaresto ng mga kawal si Varion, taimtim ang tingin nito sa kanila. Hindi ninyo alam ang binuksan ninyo, sabi niya, paos. Kapag nagising ang tunay na kapangyarihan ninyo, ang mundo mismo ang magbabago. Ngunit habang tumitingin si Althea kay Elias, hindi siya natakot. Dahil ang mundo man ay magbago, ang pinakamahalaga ay hindi na nila kailanman kahaharapin ang panganib ng mag-isa. Lumapit ang hari, masaya at maluha-luha. Althea. Elias, ipinagmamalaki ko kayong dalawa. At doon, sa harap ng buong kaharian, magkahawak kamay sila, hindi bilang isang prinsesa at isang lihim na prinsipe, kundi bilang dalawang taong piniling tumindig para sa isa't isa. At sa huling pagkakataon, tinitigan ni Elias si Althea at bumulong. Hindi kita minahal dahil prinsesa ka, kundi dahil ikaw ang liwanag ko. Ngumiti si Althea, may mga luhang masaya. At ikaw ang tapang ko. At iyon ang unang araw ng panibagong kapanahunan, kung saan nagsimula ang isang pag-ibig na hindi lamang nagligtas sa kaharian, kundi nagbuklod sa dalawang puwersang matagal nang magkahiwalay. Isang pag-ibig na tunay na nagwakas sa dilim. At iyon ang katapusan ng kanilang kwento, isang pagtatapos at isang bagong simula. Mangyaring mag-subscribe at mag-iwan ng komento upang masuportahan ang mas marami pang kwentong Pilipino.